Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 9, talata 14 hanggang 15. At sa ebanghelyong ito, malalaman natin kung kailan tayo dapat mag-ayuno. Sapagkat may tagpo sa mabuting balita kung saan lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at nagtanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?" At ang sagot ng ating Panginoon, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, sa kapas lamang sila mag-aayuno. At malinaw sa ebanghelyong ito na ang pag-aayuno ay nakaugnay sa kalungkutan. Sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan, ang pag-aayuno ay nakaugnay sa pagdadamit ng sako, tanda ng pagsisisi ng mga Israelita. At ipinapahayag nila ang kanilang kalungkutan dahil sa mga nagawa nilang kasalanan at paglayo nila sa tipan ng Diyos. Kaya kailangang mag-ayuno, magdamit ng sako at maglagay ng abo sa kanilang mga ulo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, hindi pa nag-aayuno ang aking mga alagad sapagkat kasama pa nila ako. Ako ang lalaking ikakasal. At may malalim na mensahe na sinabi ang ating Panginoon sa ebanghelyong ito, na mag-aayuno raw ang mga alagad kapag ang lalaking ikakasal, ang ating Panginoong Hesus mismo, ay hindi na nila kasama. At kapag titignan natin, kailan ba mawawala si Jesucristo bilang lalaking ikakasal? Ibig sabihin, iiwan niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga alagad sa araw ng kanyang kasal. Sapagkat sasama o magiging isang katawan na siya ng kanyang minamahal na asawa. At kapag binasa natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso sa 5 kabanata, ang minamahal at iniibig na may bahay o asawa ng ating Panginoong Hesukristo ay ang simbahan, na kanyang nililinis sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang dugo. Ang dugo ay buhay. Ang ibig sabihin, ibinibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang minamahal. At ang araw ng kasalan ay naganap sa krus. At totoo, nung araw na ipako sa krus ang ating Panginoon, siya ay kinuha ng mga sundalo, kaya nalungkot ang kanyang mga alagad. Hanggang siya ay dalhin sa Kalbaryo, at doon sa krus, ipinahayag niya ang buong pag-ibig sa kanyang mga minamahal. Ibinigay niya ang lahat-lahat, ang kanyang lakas, ang kanyang pag-ibig, ang huling patak ng kanyang dugo, hanggang sa kanyang huling hininga. Kaya nga, sa panahong ito ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan ng ebanghelyong ito. Kailan ba yung mga pagkakataon na parang wala ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay? Na para bang siya ay nailayo? Ayun yung mga panahon na kailangan nating mag-ayuno. Ang pag-aayuno ay kalungkutan dahil sa ating mga nagawang kamalian at kasalanan. Sapagkat ang mga ito, mga kasalanan at kamalian, ang nagdala sa ating Panginoong Hesukristo sa krus. Ngunit ating tandaan, totoo mayroong kalungkutan, ngunit mayroon ding kaligayahan. Sapagkat ang Kwaresma ay hindi nagtatapos sa Biyernes Santo. Ang Kwaresma ay patungo sa muling pagkabuhay. Ibig sabihin, totoo, ibinibigay ni Jesucristo ang kanyang pag-ibig at buhay sa atin na kanyang minamahal. Siya ay mamamatay. Ngunit
higit na katotohanan ay wawasakin niya ang kamatayan at muling mabubuhay, upang tayong mga taong nalulungkot sa ating mga kahinaan, kamalian at kasalanan ay muling maibangon at maisama sa muling pagkabuhay, karanasan ng isang buhay na walang hanggan. Kaya nga totoo, kailangan nating mag-ayuno sa panahon ng Kwaresma, tanda ng ating pagsisisi. Ngunit totoo rin na ang ating pag-aayuno ay isang pamamag-asa rin, na isang araw tayo ay ibabangon ng Panginoon, tayo ay kukunin ng Panginoon, tayo ay palalayain ng Panginoon mula sa kulungan ng ating mga kahinaan, kamalian at kasalanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.